Hi guys! For today's video, I will show you all my collections for the past 20 years of following my dreams. So, let's start with this. So, let's start with this book. Actually, I work in this company not as a writer but a proofreader and an editor. So, ito yung unang na-publish na book na nandito name ko as a proofreader. And meron pang isang book dito na medyo mas malaki that consisting of 8 major dialects saan I work there as an editor. So, next naman, ito yung book na hindi ko binitawan, no? Ang tama na minsan. Ito yung unang-unang nobela na ginawa ko. Pero hindi siya yung unang-unang na-publish at unang-unang na-approve. Ito yung unang na-approve na book sa akin na kung saan tinulungan ako nung editor namin na mabuo itong book na to. So, through his help, nabuo itong book. At dito na nga sinilang si Miles Florendo. And trivia lang, sinabi sa akin ng publisher namin that I can't use my real name, Emily. So, isip ako ng pangalan, so I use Miles. Then, dahil medyo hindi maganda ang aking apelyido, I use the Florendo. So, doon na pinanganak si Miles Florendo. That was year 2009. So, ito yung first book na na-publish and another, eto na. So, next one, nagtuloy-tuloy siya. So, nagkaroon ako nito, Die Destiny, Would It Be Mine Forever. Ako, isa ito sa mga favorite book ko. Then, another one is the Love Thy Enemy. And, to, ginawa ko to para, guys, no, in the near future na magtanong yung anak ko kung ano nangyari sa love story namin ng daddy niya. So, sinulat ko dito para anytime pwede niyang balikan at basahin ng anak ko. Ito yung isa sa masasabi nating pinagbuhusan ko ng buong attention ko. Since ito ay buong love story namin ng husband ko. Aking kanalang mahal. Tapos yung mga panahon na hindi po talaga ako nagsusulat na for how many years. Kasi nga na in despair ako. Since ang mga books na sinusulat ko is more on romance. At dahil wala nga akong love, so I stopped. Pero year 2020, pandemic time, ito yung naging comeback book ko ng year 2020. So, masasabi natin na because of this book, nagbalik si Miles Florendo sa writing career niya. At isa ito sa pinaka-favorite ko actually. So, dito, meron siyang, since sabi nga, it's a collection, meron tong Seeds to Sow, na kung saan mga realization yan during the pandemic. Then, ito naman yung Pangarap ni Miggy. Tapos, Love Story to, yung Through It All, and yung Maling Akala ni Juan. And you know what, guys? Ito, Maling Akala ni Juan, ni-revise ko siya, no? Kasi gustong-gusto ko talaga yung story ng Maling Akala ni Juan. Kaya ni-revise ko siya na related or sabi natin, mas updated siya sa panahon natin ngayon. At eto guys, yung kwento ng isang estudyante, no? Trivia lang. Sinulat ko po itong Maling Akala ni Juan nung mga panahong super stress ako sa pagtuturo. Not because nakakainis ang pagtuturo as a teacher, but na-stress ako kasi alam mo yung pakiramdam na yung mga estudyante ko before, ang daming, hindi sila totally pasaway. Nagkataon lang talaga na napakarami nilang problema sa buhay na dinadala nila sa school. At yun ang nagiging reason kung bakit nasisira, unti-unti nasisira yung buhay nila. Pero, since nga, as a teacher, kailangan natin silang i-guide. So, sila po yung naging inspiration ko sa pagsusulat nito. Next one,
Eto guys, etong sa volume na to, no, magkasintahan volume ng tula rito na Last Days in His Arms. Tribute ito doon sa dati naming principal. Kasi nakita ko sa kanya bakit parang may forever. No? Nakikita kong gano'n niya kamahal yung husband niya. Kaya na-inspired ako doon sa pagsusulat. Kaya yun. Ngayon, naisip ko bakit hindi ko siya gawing isang buong kwento. Kaya nabuo ko yung Last Days in His Arms. This time, hindi na siya tula, kundi isa, or actually not novela, but a short story. So, eto na yun. Then, naisip ko ulit, the next year na naman, na nag-issue ang Yukiyoto na magkasintahan. Next volume, nagsulat ako dito ng mga tula ulit, no? So, nagpa-publish ako ng 5 tula na mababasa nyo dito sa Magkasintahan Volume 29. Next, nag-contribute din ako ng tula ulit dito sa book na to. It's The Educator's Link from the Aloysians. So, ang title ng tula ko rito is, ayun, Paano Kita Pupusuan 1. Ito naranasan ko noong pandemic. So, para ito sa mga estudyante ko. Ayan. Tapos, ito na isulat or na ilagay yung bio note ko. Another issue ng Educator's Link. Nandito naman na isulat yung aking bio note. So, by the way, this is under Aloysians publication. Let's have naman etong Palit Kami ni Ina. No? Guys, eto, year 2022, I guess 22 or 23, sumali ako sa isang contest ng PBC publication. And luckily, nanalo siya, kaya na-publish itong book. Pero trivia lang guys, year 2018, dahil nga hindi na ako nakakapagsulat ng romance, naisipan kong mag-workshop sa pagsusulat ng kwentong pambata under kay Sir Genaro, no? Pinasa ko kay Sir Genaro that time na output. So, nabuo yung Palit Kami ni Ina. Next naman, ang Overflow. So, dito naman guys, ito yung first time na naisip ko na bakit hindi ako gumawa ng mga libro na kung saan isasama ko na yung mga aspiring authors na gusto mag-publish ng book. So, ito, sinama ko yung dalawang malalapit na tao sa akin, mga friends ko. So, si Ma'am Esporas at saka Ma'am Prudence. Sinama ko sila. So, ginaid ko sila na gumawa ng tula. Kaya, ito yung naging output namin. So, na-publish na siya. Next naman, ito guys, ito, Pagsibol. Itong mga taong to, no, nakalaban ko sila sa Etik Bakbakan, no, mga spoken poetry. Naisip ko na gumawa ng isang compilation ng mga tula namin. Hindi lang po yung pyesa na ginamit namin sa contest, but nagdagdag sila ng mga iba pang pyesa nila. So, ito yung nabuo namin na libro na Pagsibol. So, nagsulat ako rito. Author ako, then ako rin yung nag-layout ng book. Then, another, eto naman, so, naisip ko rin naman na why not, marami akong mga co-teachers na aspiring writers. So, ginawa ko, kinumpile ko yung mga works nila. So, eto yung mga authors na kasama doon. Publish siya last year at na-launch sa Manila International Book Fair ulit. By the way guys, sumasali na rin ako sa GTA, no, sa Gawad Chodor Alonso. So, ito yung unang isinali ko do sa contest. Salamat Muning. Actually, ang original title nito is Montana. Ito naming magkakapatid ito. Nung, I guess, 9 years old lang yata ako. So, naisip kong gawin siyang kwento. Kaya nabuo to. And, luckily, last 2 years, I guess, nanalo siya sa regional naman as 3rd place hanggang region. Then, another last time din, na-join ko na rin po itong Magic sa Barya ni Ma'am. Ito yung gaano kahalaga ang banal na misa.
ito ay isang pangarap ng asawa ni Madam na sabi niya gusto niya makabuo ng isang libro about sa Lisa, no? So, tinulungan ko siya na gawin ito. So, na-publish siya last year, saktong 60th birthday niya. And these are the books under the Yukioto Publishing na kung saan I'm one of the authors ng mga book na ito. As of now, wala pa akong copy but pinapadeliver ko na siya.